Unboxing and quick review of the Roxxon M2 Mini Multi-Tool. Ayan, nakalagay 14 in 1. So ito yung box. Okay. Yan. Yung Roxxon nga pala is a relatively new company, ano. Parang sa research ko na nagsimula yung company around 2007, and nagsimula sila bilang OEM manufacturer para sa mga knives at saka iba pang multi-tool companies. And then eventually, 11 years after, around 2017 yata, kung di ako nagkakamali, 9 or 11 years, 2017, gumawa sila ng sarili nilang lineup ng multi-tool. And ito yung isa sa pinakahuling ginawa nila. I think this is a 2022 model. And re-reviewin natin, titingnan natin. So, quick ano lang, no? Quick review ng box, or pasadahan natin tong box. So, yan ang nakalagay, oh. Yan. Ang weight niya nakalagay is 127 grams. So, magaang lang tong tool na to. It's made in China by the Champhun Industrial Company Limited sa Yangjiang. Yan. So, let's open the box. Tingnan natin kung ano yung ma-offer sa atin itong Roxxon M2 Mini Multi-Tool. Maganda yung ano niya, yung packaging niya. Kita nyo, medyo merong elegant experience, eh. Para akala mo nagbubukas ka ng cellphone, eh. So, okay yung packaging niya. Para sa akin, maganda siya. And, okay, ito yung laman ng box. Of course, ito yung tool na nag-provide din sila ng ano, no, ng pouch, mole pouch or nylon pouch, which is very good. So, ito yung kasama niya. Meron siyang manual. Pinakita lang yung mga functions niya. And, by the way, ito palang Roxxon, ano, nabasa ko din na isa ito sa pinaka-innovative or one of the most innovative na multi-tool company. At saka mabilis daw ito mag-respond, eh. Pag merong sinabi ang consumer, mabilis na nag-a-adapt. Inaayos agad nila yung dapat ayusin dun sa sinabi ng consumer. So I think in 3 to 5 years magiging matinding competitor ito ng ano, ng Leatherman, SOG and Gerber, tong Roxxon na to. So okay, let's open this. Tingnan natin. Okay. So this multi-tool, sabi dun sa kahon, ano, weighs only 127 grams. So actually magaang nga siya. And ito yung size niya, no. Yan. Pagka inano natin to sa ruler, meron ako dito dalang tape measure. So, it's around ano, no. Ilan to? 70 millimeters, no, yung haba niya. A little more than 3 inches. A little less pala than 3 inches. At yung lapad niya is ano to, 30 millimeters or 3 centimeters. Okay, yung kapal niya is only 100, ano to, it's only ano, no, 1.5 centimeters. So very compact tong tool na to. So iikot ko, no, para makita nyo. Excuse me. So ang una ko napansin dito, no, ngayon napapansin ko, satin finish siya na maganda ang pagkaka-satin niya. Hindi siya alahoy. Very finesse, very fine ang pagkakagawa. At yung ginamit niya na screw, oh, ayan, oh, yan yung screw na sinasabi ko, oh, para ma-hold yung mga tools. Maganda rin klase, kasi yung ibang tools na na-review ko, ibang multi-tool na na-review ko, hindi ganyan kaganda yung tornilyo. Yung para bang malambot yung ginamit na bakal, tsaka nasisira yung pinakaulo. Pero ito hindi, oh. Maganda siya. So, yan, no. Tapos, ayan, may kasama siyang pocket clip. Okay. So, aside dito sa pouch, may option ka na wag mong gamitin yung pouch. Gamitin mo yung pocket clip. So, now, tingnan natin kung yung mga tools na meron dito sa Roxxon M2 na to.
So ito kagad na napansin ko, no? Meron siyang bakal na nakausli. And this is according dun sa manual, ito ay glass breaker. So pag emergency na kailangan mong basagin ng glass, hawakan mo dito, ipokpok mo. So yun ang function nito. And eto, no, simulan na natin, no. Ito, okay. Once I open it, mare-reveal ang file. Actually, this is a nail file. Tsaka ito yung ginagamit natin panlinis ng kuko pag madumi yung kuko, no? So, yan. Hindi siya naglalak nga pala, no? Kaya, no? Pero okay lang kasi matigas naman eh. Tsaka hindi naman talaga kailangan na mag-lock ito. And another tool would be ito. Oh, lumabas dalawa, no? Pero ito muna tayo. Ito ay Phillips head screwdriver. And okay, maganda to. Naglagay si Roxxon ng mini flathead screwdriver. Ito, yan. So kung eyeglasses, kung maliliit na mga screw, yan, pwede mong gamitin to. Tapos meron dito ano, no, meron siyang bilog dito, butas. So I think pwede mong lagyan ng tali ito for whatever purposes, ano, siguro. Kung nasa survival ano ka, situation, pwede mo lagyan ng tali dito, may hook. O pwede mo ng mini fishing ano to, implement. And sasara ko to, no. Tingnan natin sa kabila kung anong meron. Okay, dito. Okay, meron kang bottle cap opener. At the same time, sa dulo, meron siyang package opener. So, pag nakaganyan yan, so pwede mong ipangputol dito ng packaging tape eh. Kaya ganun mo. Ayan. Yun ang main function nito. So, hindi rin siya naglalak. And aside from that, meron ka pang another tool. Ito, sara ko lang to ah. Dito meron kang, ano to? Okay, this is a can opener. Mini can opener na ang dulo niya ay parang mayroong prying tool eh, oh. Parang pwede mong gamitin pang pry or pwede mong gamitin na pang hook, no? So okay siya. And what else we have? Sara ko lang ha. Ano tong tool na to? Okay, this is an owl. Owl na pwede mong ano, no, gamitin as an ice pick din, and at the same time as a mini knife, parang backup knife. Tapos meron siyang, okay, ito yung, I guess this is the main knife. Teka, medyo mahigpit eh. Yun, tama, this is the main knife. At ito lang ang naglalak among the tools na pinakita ko sa inyo, which is very logical kasi delikado pagka ito bumalik eh. So, maganda yung touch na ginawa ng Roxxon. And, tingnan natin kung gaano kahaba. So, a little less than 2 inches yung length ng knife. So, okay lang. Yan, no. So, to unlock, pindutin mo lang tong liner lock. Ayan. So, if we're going to open this tool, makikita natin na meron siyang needle nose pliers na merong cutter. Yan. Ganda oh. Tingnan niyo yung forma niya oh. Sleek siya eh, oh. Sleek. Parang may pagka Bauhaus design niya eh, no? Parang art deco yung dating sa akin ng design eh. Maganda siya. Very unique. At ito ay ano nga pala no, spring loaded. Kaya madaling gamitin no. Bumubukas siya mag-isa. At ang maganda dito sa ano no, dito sa Roxxon M2 na to, meron siyang ano eh, isa pang tool na hindi mo mahalata. Na parang pag binuksan mo, okay, yun. So, hindi naman nakatago, pero maganda yung pagkaka-design kasi, very well integrated. Pag binuksan mo ngayon to, magugulat ka, meron palang gunting. Ayan, scissors. Teka, sasara ko to ha, para yung scissors makita natin mabuti. At yung scissors niya, malaki siya ha. Tingnan niyo yung size niya, kumpara dito sa kamay ko. Oh, malaki siya. At yung handle niya, oh, mahaba. Very hefty. So, this is a mini heavy-duty scissors. Ganda, no? Kasi hindi mo mahalata na may kasama pala siyang scissors eh. Ang galing, napakaganda ng design.
O, yan. So, kompleto. So, kung bubuksan ko to uli, so makikita mo, ayan, no? Ayun yung kanyang plais or pliers. Tapos dito yung kanyang scissors. Okay? Kasara ko lang, ha? Teka, paano ba to? Wait. Okay. Ganon. Tapos, hindi lang yun yung tool nito, ha? Meron kasi itong kasama na eto, screwdriver bit set. Ito yung maliit na klase na screwdriver bit set. Hindi ito yung regular size. Pero regular size din ito in terms na ito nga lang yung maliit na na klase. So ayan, bihira ito eh. Ayun, ginawa nila maliit lang kasi nga maliit din lang naman to, mini tool to eh. Na magagamit mo to pag binuksan mo itong itong Phillips screwdriver na to. Kasi kanina wala naman tayong nakitang flathead screwdriver dito eh. Ang meron lang itong Phillips. And the reason is because meron siyang provide na bit set. Kukunin mo tong adapter, suksok mo dito. Okay? And then kunin mo yung bit na gusto mo. Halimbawa, ito nga, kanina nga sabi ko kasi wala tayong nakita dito na flathead screwdriver. So, ito na yon. So, suksok mo dito. Okay? Ayan. Meron ka na ngayong screwdriver. No, ayan. So, maraming makapagpilian, Ayan, makikita niyo yung mga selection. So, anong masasabi natin dito? Conclusion tayo. Well, I'm impressed. Maganda ang design niya. Maliit lang siya, tama yung size, tama yung bigat niya. At nagagandahan ako sa forma niya. Kasi ang impression ko dito, pag tinitingnan ko, yung kurba dito, yung forma niya, yung slickness niya, ang naiisip ko kagad Art Deco design eh. Art Deco na nauso ng mga 1930s, di ba? So, ang ganda niya, ayan, Tapos, may kasama siya nitong bead set. May kasama siyang pouch. So, complete package siya. So, all in all, isa ito sa pinakamagandang mini multi-tool na na-review ko or nakita ko. So, tandaan niyo yan, yung brand na yan, Roxxon. I'm sure in 3 to 5 years time, magiging byword ito sa mundo ng multi-tool. No, hindi ako magugulat kung kakalabanin nito eventually yung mga big brands like Leatherman. Dahil nga sa innovative in design, magandang pagkakagawa, at the same time, yung review ng mga tao na nakikinig yung company sa feedback ng mga tao, sa mga users. So, remember the name, Roxxon. And we have just reviewed this model, the M2 Mini Multi-Tool. So, that's it. Thank you for watching. And till the next tool review.